10 taon ng pagtitiis, itinapon na parang basurang malansa. Habang si Wenceslao ay basang-basa sa ulan, dala ang mainit na lugaw para sa biyenan, ang asawang si Aon ay nagpapakasasa sa ibang babae sa loob ng kanilang silid. Wala na siyang silbi anak, sabi ng gahaman niyang biyenan. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng amoy isda ay ang nawawalang tagapagmana ng bilyonaryo. Handa na ba silang lumuhod sa putikan? Sino ang totoong basura? Huwag mo na siyang isipin anak. Ang babaeng yon ay parang isang lumang gamit na wala nang pakinabang sa bahay na ito. Isang maruming basahan na amoy malansang isda. Ang boses ni Doña Marcelina ay matalas. Tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pinto, nakatayo si Wenceslao, basang-basa ang suot na lumang duster mula sa malakas na buhos ng ulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na tinitingnan ang daladalang maliit na palayok ng mainit na lugaw. Buong hapon siyang nagbenta ng tuyo sa palengke ng Cebu, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga binti. At ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto, mabilan lamang ng gamot at masustansyang pagkain ang kanyang biyenan na akala niya ay may sakit. Ngunit ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naging luhang mapait nang marinig niya ang kasunod na tunog. Isang malutong at mapanuyang halakhak mula sa loob ng silid, ang tawa ni Carmela. At kasunod nito, ang pamilyar na tinig ng kanyang asawang si Aon, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay. You're right, ma. Masyado na akong nagsakripisyo para sa kanya. I deserve someone like Carmela. Mayaman, edukada, at hindi ako ipapahiya sa mga business partners ko. Hindi gaya ni Wenceslao na hanggang palengke lang ang kayang abutin. Wika ni Aon na may halong pagkasuya. Dahan-dahang itinaas ni Wenceslao ang kanyang nanginginig na kamay. Sa loob ng kanyang palad ay nakatago ang isang maliit na telang pula. Naroon ang huling alaala ng kanyang yumaong ina, isang gintong singsing na may munting brilyante. Binalak niyang ibigay ito kay Aon ngayong gabi upang makatulong sa mga utang na akala niya ay dahil sa negosyo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa loob ng silid ay tila mga karayom na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagmamahal. Dumanas ang kanyang pandinig sa tunog ng perang papel na tila binibilang ng may kagalakan. Ang laking tulong nitong sinhal mula sa pamilya ni Carmela. Madi, sabi uli ni Aon, finally, we can leave this miserable life behind. At sa wakas, mapapalayas na natin ang babaeng yan. Wala siyang silbi dahil hindi man lang niya tayo mabigyan ng tagapagmana. Bakat na sa mukha niya ang hirap, nakakasuka na siyang tingnan. Dagdag ni Doña Marcelina na tila ba ang 10 taon na paglilingkod ni Wenceslao ay isang malaking istorbo lamang sa kanilang buhay. Dahan-dahang nawala ang lakas sa mga daliri ni Wenceslao. Ang mainit na palayok na hawak niya ay unti-unting nadulas hanggang sa bumagsak ito sa semento. Ang malapot na lugaw ay kumalat sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng palayok na tila sumisimbolo sa kanyang nadurog na puso. Ang ingay ng pagkabasag ay agad na nalunod sa malakas na dagundong ng kulog sa langit. Ngunit sa loob ni Wenceslao, ang lahat ay biglang naging tahimik. Isang katahimikang nakakabingi at nakakasakal. Nararamdaman niya ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang dibdib ay tila hinahabol ng isang mabigat na pasanin na hindi niya maipaliwanag. Wala siyang inilabas na tinig, walang hagulgol na narinig sa madilim na pasilyo ng bahay na itinuring niyang santuwaryo, ngunit naging bilangguan pala ng kanyang pagkatao. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid ng kanyang buong katawan, habang ang lamig ng ulan ay nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa pinto ng silid, kung saan ang anino ng 2 taong nagtataksil sa kanya ay malinaw na makikita sa ilalim ng liwanag ng lampara. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga madaling araw na kailangan niyang gumising upang magayos ng malansang isda,
Ang mga pagkakataong hindi siya kumakain para lamang may maibigay na pera kay Aon. At ang mga gabing tiniis niya ang masasakit na salita ni Doña Marcelina dahil naniniwala siyang ang pamilya ay dapat na pinoprotektahan. Lahat ng iyon ay naging abo sa isang sandali. Ang gintong singsing sa kanyang palad ay hinigpitan niya hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Dahan-dahan, tumalikod si Wencesla. Hindi niya binuksan ang pinto. Hindi siya sumigaw. Hindi niya ipinakita ang kanyang pagkadurog sa mga taong kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Sa bawat hakbang niya palayo, sa silid na yon, tila ba iniiwan niya rin ang bahagi ng kanyang sarili na naging sunod-sunuran at mahina. Lumabas siyang muli sa ilalim ng hagupit ng ulan. Ang dilim ng gabi ay tila naging katuwang niya sa kanyang pag-iisa. Habang naglalakad siya sa gitna ng baha, tila naririnig pa rin niya ang tawa ng kanyang asawa at ang malupit na tinig ng kanyang biyanan na paulit-ulit na tumitibok sa kanyang isipan. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang poste ng ilaw, tumigil si Wencesla at tumingala sa madilim na langit. Ang kanyang mga mata na kanina ay punong-puno ng kawalang pag-asa ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang ningning, isang malamig na apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Kung ang 10 taon ng kanyang buhay ay itinuring nilang basura, kung ang kanyang pagkatao ay naging kasing mura lamang ng isdang tuyo, sa paningin nila, may natitira pa bang halaga ang muling pagbabalik? O ito na ang simula ng kanyang paglalaho upang sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng nagpahirap sa kanya ay matutong lumuhod sa harap ng katotohanang hindi nila kailanman inasahan. Isang tanong ang naiwan sa hangin habang ang kanyang anino ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang bigat ng katotohanan bago ito maging isang sandatang wawasak sa lahat. Ang bawat hibla ng kanyang duster ay nakadikit sa kanyang nanginginig na balat, tila isang malamig na yakap ng kamatayan na ayaw siyang bitawan. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa kanyang basang buhok patungo sa semento ang nagbabasag sa katahimikan. Ang bawat patak ay tila isang segundong dumadaloy sa orasan ng kanyang pagtitiis, mabagal, masakit, at puno ng pait. Hindi na ininda ni Wencesla ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang puso matapos marinig ang mga salitang binitawan ng kanyang asawa at biyenan. Narinig niya ang pagpihit ng trangka ng pinto at ang marahas na pagbukas nito. Hindi na kailangang lumingon ni Wencesla upang malaman kung sino ang pumasok. Ang masangsang na amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ulan ay sapat na upang ipakilala ang presensya ni Doña Marcelina. Diyos ko, Wencesla! Look at yourself! Ang dumi-dumi mo at amoy malansang isda ka na naman. At bakit nakakalat ang basag na palayok sa labas? Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Ang boses ng matanda ay puno ng pagkasuya, tila ba ang presensya ng kanyang mena-in-law ay isang mantsa sa kanyang malinis na bahay. Dahan-dahang humarap si Wencesla, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sahig. Pasensya na po, Mama. Nadulas po ako dahil sa lakas ng ulan sa labas. Pasensya? Palagi ka nalang humihingi ng pasensya. Alam mo ba kung magkano ang gastos namin sa bahay na ito? Kung hindi dahil sa awa namin sa'yo, baka nabulok ka na sa bangketa kasama ng mga panindang tuyo mo. Muling hiyaw ni Marcelina habang marahas na lumalapit sa kanya. At nasaan ang pera? Ang sabi ni Aon, may ibibigay ka raw ngayong gabi dahil kailangan naming bayaran ang kuryente at ang maintenance ng kotse. Ang kamay ni Wencesla ay muling humigpit sa maliit na telang pula sa loob ng kanyang bulsa. Naroon ang singsing na binalak niyang isakripisyo. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa mga matang walang ibang nakita, kundi ang kanyang pagkukulang, tila ba ang bawat metal ng singsing na yon ay nagbabaga. Wala po akong dalang pera ngayon, Mama.
Kakaunti lang po ang benta dahil maulan. Mahinang sagot ni Wencesla. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Ngunit puno ng determinasyon na hindi niya pa noon naipakita. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Wencesla. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng init sa kanyang balat na agad namang sinalubong ng lamig ng kanyang basa pang muka. Hindi siya natumba, hindi rin siya umiyak. Nanatili siyang nakatayo, tila isang ribulto na gawa sa bato. Ang kapal ng mukha mong sumagot ng ganyan. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, utang mo sa amin ang buhay mo, Wencesla. Huwag mong kalilimutan na kinuha ka namin mula sa putikan. You are nothing without this family. Patuloy na pag-alipusta ni Marcelina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro ang dulo ng ilong ng kanyang dampa. Ang malas mo talaga sa pamilyang ito. Wala ka nang naibigay na pera. Hindi mo pa magawang bigyan si Aon ng anak. Isang walang kwentang asawa. Sa gitna ng pang-aalipusta, isang imahe ang biglang pumasok sa isipan ni Wencesla. Ang mukha ni Carmela na tumatawa sa loob ng silid ng kanyang asawa. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito galit na sumasabog, kundi isang malamig na pagtanggap. Ang bawat salita ni Marcelina ay tila mga huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang katapatan. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Are you talking back to me in your mind? Muling asik ni Marcelina, ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng kaba sa kanyang boses nang makita ang kakaibang katahimikan ni Wencesla. Umayos ka, Wencesla. Bukas na bukas, humanap ka ng paraan para makakuha ng pera at huwag na huwag kang magsusumbong kay Aon dahil pagod ang anak ko sa trabaho. Hindi niya kailangan ng drama mo. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay tila isang pagtapos sa usapan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kusina, tumigil siya at lumingon ng may mapanuyang ngiti. By the way, amoy isda pati ang kwarto nyo. Doon ka na lang matulog sa sofa. Ayaw ni Aon na mahawaan ng baho mo ang mga gamit niya. Naiwan si Wencesla sa dilim. Ang init ng kanyang pisngi ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng isang matinding pagnanais na makawala. Inilabas niya ang maliit na telang pula mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa labas, kislap ng munting brilyante ang tanging nagbibigay ng pag-asa. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang isang tagpo mula sa kanyang pagkabata. Isang malabong anino ng isang lalaking naka-Amerikana na humahalik sa kanyang noo bago siya nawala. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila ang mukha nito ay pamilyar sa mga balita tungkol sa pinakamayayamang tao sa bansa? Kinuha ni Wencesla ang kanyang basang duster at dahan-dahang pinunasan ng kanyang pisngi. Ang kanyang pagkakaalipin ay may hangganan, at ang hangganang iyon ay nagsimula sa gabing ito. Habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang humihina, isang mas malakas na bagyo ang nabubuo sa loob ng kanyang pagkatao. Isang lihim na nakatago sa loob ng 10 taon ang tila nagpaparamdam sa kanya. Isang katotohanang maaaring magpabagsak sa mapagpanggap na tore ng mga Villafuerte. Anong lihim ang itinatago ni Doña Marcelina tungkol sa nakaraan ni Wencesla at bakit tila takot ang matanda na malaman ng iba ang tunay na pinagmulan ng babaeng tinatawag nilang basura? Ang bawat paghatak ng mga mabibigat na basket ng tuyo ay tila humihila rin sa mga ugat sa braso ni Wencesla, isang pamilyar na hapdi na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka. 4:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit ang ingay ng mga sasakyang nagbababa ng mga paninda at ang malakas na sigawan ng mga kargador ay pumupuno na sa hangin ng carbon market sa Cebu. Ang amoy ng asin at pinatuyong isda ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na ayon sa kanyang biyenan
ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Isang tatak ng kahirapan na hindi kailanman mabubura ng anumang sabon. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilyang tila pagod na rin sa pagbibigay ng liwanag, maingat na inayos ni Wenceslao ang kanyang mga paninda. Ang bawat piraso ng daing ay inilalatag niya ng may pagtitimpi. Kahit na ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa lamig ng madaling araw at sa trauma ng nagdaang gabi. Ang bakas ng sampal sa kanyang pisngi ay tila isang pulang selyo ng kahihiyan na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng paglulugay ng kanyang buhok. Wenceslao, anak, bakit tila may pait ang iyong mga mata ngayong umaga? Ang malambot na tinig ni Aling Nena, ang matandang tindera ng gulay sa katabing pwesto, ay tila isang mainit na haplos sa kanyang sugatang damdamin. Ang matanda ay isa sa ilang mga tao sa palengke na nakakakita sa kanya bilang isang tao at hindi lamang bilang isang tagabenta ng isda. Pilit nang ngumiti si Wenceslao, bagaman ang kanyang mga labi ay tila ayaw sumunod. Wala po ito, Aling Nena. Kulang lang po siguro sa tulog dahil sa lakas ng ulan kagabi. Sagot niya sa wikang Taglish na karaniwan sa kanilang lugar. Everything is fine, Nay. Sanay naman po ako. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng matanda ang pasa sa kanyang pisngi. Ang pamilyang pinaglilingkuran mo ng higit pa sa iyong sarili, sila ba ang nagbigay niyan? Anak, ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na sumasakal sa iyong kaluluwa. Hindi nakasagot si Wenceslao. Itinuloy na lamang niya ang paglilinis sa kanyang maliit na mesa. Ang bawat barya na nahuhulog sa kanyang lata ay tila isang malungkot na himig. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng hirap niya, ang perang ito ay mapupunta lamang sa mga kamay na walang ibang ginawa kundi ang saktan siya. Sa kanyang isip, muling naglalakbay ang mga salita ni Doña Marcelina tungkol sa kanyang pagiging basura. Totoo nga bang wala siyang halaga kung wala ang mga Villafuerte? Sa gitna ng abalang palengke, isang lalaki ang lumapit sa kanyang pwesto. Hindi siya katulad ng mga karaniwang mamimili. Ang kanyang suot na polo ay malinis at plansado, at ang kanyang tindig ay may dalang awtoridad na hindi nababagay sa maputik na paligid ng palengke. Siya si Attorney Benedicto Salonga. Tahimik niyang pinagmasdan si Wenceslao habang ang babae ay abala sa pag-aayos ng kanyang paninda nang hindi tumitingala. Magkano ang 1 kilo ng danggit? Tanong ng lalaki sa isang baritono at kalmadong boses. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Wenceslao. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila tumigil ang mundo sa paligid nila. May kung anong pamilyar sa mga mata ng lalaki, isang tingin na puno ng pagkilala at malalim na lungkot. 500 piso po ang kilo, sir. Bagong hango po ito mula sa bantayan. Sagot ni Wenceslao nang may profesionalismo, bagaman naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kinuha ni Benedicto ang isang piraso ng tuyo at tiningnan ito ng maigi. Ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa singsing na nakasabit sa isang manipis na kadena sa leeg ni Wenceslao na bahagyang lumabas mula sa kanyang suot na duster. Isang munting kislap ng ginto na tila sumisigaw ng isang katotohanang matagal nang nakabaon. You have a very unique name, Wenceslao. Wika ng abogado habang binabayaran ang kanyang binili. Hindi karaniwan ang pangalang iyan dito sa Cebu. It sounds like royalty. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Pangalan lang po iyan, sir. Hindi po ito nagpapabago sa katotohanang amoy isda ang aking mga kamay at putik ang aking tinatapakan araw-araw. Bago umalis ang lalaki, iniabot niya ang kanyang business card kasama ng bayad. Minsan, ang amoy ng isda ay mas marangal kaysa sa amoy ng mamahaling pabango na nagtatago ng kabulukan ng puso. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling tumawag. Naiwang nakatitig si Wenceslao sa likod ng lalaking naglalakad palayo. Sa kanyang kamay, ang maliit na piraso ng papel ay tila naging kasing bigat ng 1,000 kilo ng bakal.
Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, may isang taong hindi tumingin sa kanya nang may pangungutya, kundi may paggalang. Nang muling humampas ang hangin na may dalang amoy ng dagat, isang kakaibang pakiramdam ang nanuot sa kanyang balat. Kinuha niya ang barya mula sa kanyang lata at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa malabo at maduming tubig na naipon sa isang timba sa tabi niya. Sino nga ba siya? Isang tindera lamang ba ng tuyo na biktima ng tadhana? O may mas malalim pang dahilan kung bakit ang isang katulad ni Attorney Benedicto ay mag-aaksaya ng panahon sa isang katulad niya? Isang nakakagimbal na hinala ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan nang mapansin niya ang isang itim na sasakyang nakaparada sa dikalayuan. Isang sasakyang may plakang pamilyar sa mga balita tungkol sa De Vera Holdings. Bakit siya sinusundan ng mga anino ng nakaraan na pilit niyang kinalimutan? At ano ang kinalaman ng lalaking nagbigay sa kanya ng card sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa silangan, ang liwanag nito ay tumama sa pasa sa kanyang pisngi. Tila isang babala na ang kanyang pananahimik ay malapit nang matapos. Ngunit sa kanyang pag-uwi mamaya, handa na ba siyang harapin muli ang impyerno sa bahay ng mga Villafuerte? Lalo na't may hawak na siyang susi na maaring magbukas ng pinto ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang ni Wenceslao pabalik sa tahanan ng mga Villafuerte ay tila pagpasa ng isang krus na unti-unting bumabaon sa kanyang balikat. Ang amoy ng malansang isda na kumapit sa kanyang balat ay tila naging isang paalala ng kanyang mababang kalagayan sa bawat oras na papasok siya sa gate ng bahay na yon. Ang sikat ng araw ay matindi na, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ay isang matinding ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang init. Pagpasok niya sa sala, agad na sinalubong siya ng isang tuyo at pilit na pag-ubo na nagmumula sa sofa. Doon ay nakahiga si Doña Marcelina. May nakabalot na puting bimpo sa kanyang noo at may hawak na rosaryo. Tila ba isang santo na naghihirap sa gitna ng kanyang mga kasalanan. Ang amoy ng mamahaling air freshener sa loob ng bahay ay pilit na lumalaban sa natural na amoy ng pawis at dagat na dala ni Wenceslao. Diyos ko, Wenceslao, bakit ngayon ka lang? Ang boses ni Marcelina ay mahina at paos, isang dekalidad na pag-arte na dumaan sa maraming taon ng pagsasanay. Kanina pa ako tumatawag, ngunit tila ba mas mahalaga pa sa'yo ang pakikipagtsismisan sa palengke kaysa sa kalusugan ng iyong biyenan. Sumasakit ang aking dibdib, tila ba huling sandali ko na ito. Hindi sumagot si Wenceslao. Lumingon siya sa kusina at nakita ang tambak na hugasin at ang sahig na hindi pa nawawalisan. Sa kabila ng kanyang pagod mula sa pagtitinda, alam niyang wala siyang karapatang magpahinga. Pasensya na po, Mama. Marami lang po talagang mamimili kanina. Heto po ang kinita ko ngayong umaga. Wika niya habang inilalapag ang ilang gusot na pera sa ibabaw ng mesa. Mabilis pa sa 4:00 na bumangon si Marcelina. Kinuha ang pera at binilang ito ng may matatalas na mata. Ang kaninang may sakit na anyo ay biglang naglaho, napalitan ng isang mukhang puno ng pagkadismaya. Ito lang, Wenceslao. Anong akala mo sa akin, pulubi? Ang gamot ko sa diabetes, ang pambayad sa kuryente, at ang mga kailangan ni Aon sa opisina. Sa tingin mo ba ay kakasya ang kakarampot na barya na ito? Marahas na inihagis ni Marcelina ang pera pabalik sa mukha ni Wenceslao. Ang mga papel na piso ay dahan-dahang lumipad sa hangin bago lumapag sa putikang sapatos ng babae. Nasaan ang gintong singsing na sinasabi mo? Ibigay mo na sa akin iyon. Ibebenta natin para may pambayad tayo sa mga utang. Huwag kang madamot dahil kung hindi dahil sa amin, baka sa ilalim ng tulay ka na namatay sa gutom 10 taon na ang nakalilipas. Hinigpitan ni Wenceslao ang pagkakahawak sa kanyang bulsa kung saan naroon ang business card ni Attorney Benedicto at ang gintong singsing. Mama, kailangan ko po ang singsing na ito.
Ito na lang po ang huling alaala ko sa aking ina. At tungkol po sa utang, halos lahat po ng kinikita ko sa palengke ay sa inyo napupunta. Hindi ko na po alam kung saan napupunta ang lahat ng yon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marcelina. Tumayo siya at lumapit kay Wenceslao. Dahan-dahang hinawakan ng baba ng manugang at itinaas ito ng may puwersa. Utang na loob, Wenceslao. Iyan ang hindi mo kayang bayaran. Kinuha ka namin kahit wala kang pinag-aralan, kahit amoy basura ka. At ngayon, magmamarunong ka? Tandaan mo, isang kumpas ko lang kay Aon. Nasa kalsada ka na. Dumanas ang isang mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Sa mga mata ni Wenceslao, may isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang sumiklab. Naalala niya ang sinabi ng abogado kanina, royalty. Naalala niya ang respeto sa mga mata nito, nakabaligtaran ng diring nakikita niya ngayon sa kanyang biyenan. Nang dumaan ang hapon, abala si Wenceslao sa paglalaban ng mga damit ni Aon at ng mga mamahaling kurtina ni Marcelina. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagkuskos sa labada, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Sa bawat kuskos ng sabon, tila binubura niya rin ang takot sa kanyang puso. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang boses ni Marcelina mula sa loob ng silid, tila nakikipag-usap sa telepono. Maingat na lumapit si Wenceslao sa pinto. Ang kanyang paghinga ay pinigil upang walang makarinig. Huwag kang mag-alala, Aon. Hindi malalaman ng babaeng yan ang totoo. Bulong ni Marcelina sa kabilang linya. Naniniwala siya na kinuha natin siya dahil sa awa. Hindi niya alam na ang perang tinatanggap natin buwan-buwan mula sa trust fund na iniwan para sa kanya ang bumubuhay sa atin sa loob ng 10 taon. Hanggat hawak natin siya, hanggat naniniwala siyang basura siya, hindi tayo maghihirap. Pero kailangan na nating makuha ang huling pirma niya sa mga papel bago pa siya makatagpo ng sinumang taga-de Vera. Nanigas ang buong katawan ni Wenceslao. Ang tubig na tumutulo mula sa kanyang mga kamay ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat salita ni Marcelina ay tila isang malakas na sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na baulok. Ang 10 taon ng kanyang pagpapakababa, ang 10 taon ng pag-aalipin sa kanya ay binuo lamang sa isang malaking kasinungalingan. Hindi siya isang batang kinuha sa putikan dahil sa awa. Siya ay isang kayamanan na ninanakawan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahan, bumalik si Wenceslao sa kanyang labada. Ang kanyang mga mata ay nananatiling rasyo sa kawalan. Hindi siya iiyak. Tapos na ang panahon ng mga luha. Sa kanyang isipan, nabuo ang isang desisyon na magpapabago sa lahat. Kinuha niya ang business card ni Attorney Benedicto mula sa kanyang bulsa. Tinitigan ang pangalan nito at dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may dalang pangako ng pagbagsak ng mga mapang api. Anong gagawin ni Wenceslao? Ngayong alam na niyang ang kanyang buong buhay ay isang binuong bitag ng mga Villafuerte. At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Marcelina upang mapanatili ang lihim na nagbibigay sa kanila ng karangyaan? Ang gabi ay naging isang mahaba at tahimik na saksi sa tuluyang pagguho ng mundo ni Wenceslao. Matapos marinig ang nakakakilabot na katotohanan mula sa bibig mismo ng kanyang biyenan, tila nawalan ng pakiramdam ang kanyang buong katawan. Lumakad siya pabalik sa madilim na bodega kung saan nakatago ang lumang sofa na kanyang hinihigaan, bit-bit ang bigat ng isang dekadang kasinungalingan. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na at napalitan ng isang nagbabagang determinasyon na alamin ang buong katotohanan. Sa ilalim ng naghihingalong liwanag ng buwan na tumatagos mula sa siwang ng bintana, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng isang inaanay na baul. Ito ang tanging aparador na naglalaman ng mga kakarampot niyang gamit bago pa siya naging asawa ni Aon, mga bagay na itinuring na basura ng mga Villafuerte. Maingat niyang inangat ang mabigat na takip ng baul, tila ba binubuksan ng isang kabaong ng mga alaalang matagal na niyang inilibing.
Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay humalilis sa hangin. Sa kailaliman ng mga nakatuping lumang damit, kinapa ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang maliit na kahon na gawa sa inukit na kahoy. Sa loob nito, nakatago ang telang pula na bumabalot sa kanyang gintong singsing. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang singsing ang kanyang pakay. Pilit niyang inalis ang manipis na sapin sa ilalim ng kahon at doon, natagpuan niya ang isang lumang litrato na kinain na ng panahon at naninilaw na ang mga gilid. Dinala niya ito malapit sa liwanag upang pagmasdan ang mukha ng isang babaeng nakasuot ng magarang bestida. May maamong mga mata na puno ng lungkot at may suot na kwintas na ang palawit ay eksaktong kapareho ng disenyo ng kanyang singsing. Hinaplos ni Wenceslas ang mukha ng babae sa litrato at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng isang tunay na ina, isang yakap mula sa nakaraan na nagbigay ng linaw kung bakit may lukso ng dugo sa tuwing titingnan niya ang gintong alahas. Ang babaeng nasa larawan ay walang bakas ng kahirapan, tila isang reyna na nawalan ng korona at ang mga mata nito ay wangis na wangis ng mga matang nakikita niya sa salamin araw-araw. Kinaumagahan, binalot muli ni Wenceslas ang kanyang sarili sa amoy ng daing at dagat. Naroon na naman siya sa carbon market, abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay pa rin sa babaeng nasa litrato at sa mga kasinungalingan ni Doña Marcelina. Ang palengke ay puno ng mga taong nagmamadali at mga kargador na nagbubuhat ng yelo. Subalit sa loob ng isip ni Wenceslas ay may sariling bagyo ng mga katanungan. Kung may trust fund na bumubuhay sa pamilya ng kanyang asawa mula sa pangalan niya, sino ang nagpapadala nito? Paano nangyaring ang isang anak ng reyna ay itinapon sa putikan upang maging alipin ng mga gahaman? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang nag-ilaw at nagdulot ng sunod-sunod na panginginig ang lumang cellphone sa ibabaw ng kanyang mesita. Isang pambihirang pagkakataon na may tumawag sa kanyang numero na madalas ay ginagamit lamang para sa mga order ng tuyo mula sa mga suki. Tiningnan niya ang maliit na screen at nakita ang isang pamilyar ngunit nakapagtatakang detalye. Ang tawag ay nagmumula sa Maynila. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron, huminga ng malalim upang pakalmahin ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib at sinagot ang linya ng may halong pag-aalinlangan. Hello? Sino po sila? Ang maingat na bungad ni Wenceslas. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa kaba at pag-asa. Mula sa kabilang linya, isang formal at malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Isang tinig na nagdadala ng awtoridad na hindi nababagay sa magulong mundo ng palengke. Good morning. Am I speaking to Miss Wenceslas de Vera? This is a direct line from Manila. Mayroon kaming mahalagang dokumento at impormasyon na kailangan mong malaman tungkol sa iyong pagkatao at sa pamilyang naghahanap sa iyo sa loob ng 3 dekada. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Wenceslas. Ang ingay ng palengke, ang amoy ng isda, at ang hapdi ng kanyang mga pasa ay biglang naglaho sa kanyang kamalayan. Ang apelyidong de Vera ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang susi na nagbukas sa matagal nang nakakandadong pinto ng kanyang nakaraan. Ano ang isisiwalat ng boses na ito? At handa na ba siyang harapin ang katotohanang babago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa tadhana ng mga taong umabuso sa kanyang kabaitan? Ang tawag mula sa Maynila ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa isipan ni Wenceslas. Tila isang bagong binhi ng pag-asa na itinanim sa kanyang tuyot na kaluluwa. Nang hapon ding iyon, sa isang tagong karinderya na malayo sa mapanuring mata ng mga kakilala sa palengke, muli niyang nakausap si Attorney Benedicto Salonga. Ang abogado ay may dalang mga dokumento at isang maliit na sisidlan. Ipinaliwanag nito nang may malalim na pag-iingat na ang lalaking naghahanap sa kanya ay walang iba kundi si Don Wilfredo de Vera, isang bilyonaryo na 3 dekada nang nagluluksa
sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak dahil sa isang maitim na nakaraan. Upang mapatunayan ng lahat at mawasak ang mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang pagkatao, kailangan nilang magsagawa ng isang sikretong pagsusuri ng DNA. Nang nanginginig ang mga kamay at may mga luha ng pananabik sa mga mata, hinugot ni Wenceslas ang ilang hibla ng kanyang buhok at ibinigay ito sa abogado. Ang bawat hibla ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang mga sakripisyo, isang hakbang patungo sa paglaya mula sa mga tanikalang iginapos sa kanya ng mga Villafuerte. Sinabi ni Benedicto na ipapadala niya ang resulta sa pamamagitan ng email upang walang maiwang pisikal na ebidensya sa bahay na maaaring matagpuan ni Doña Marcelina. Lumipas ang ilang araw na tila ba ang bawat oras ay sinukat sa pamamagitan ng patak ng ulan at matinding pagod sa pagtitinda. Isang gabi, habang tulog na ang lahat sa bahay at tanging ang malabong liwanag mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng anino sa sala, maingat na binuksan ni Wenceslas ang lumang laptop ni Aon na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya magamit ang kanyang sirang cellphone upang magbukas ng mga malalaking file, kaya napilitan siyang mangahas sa kabila ng takot. Ang paglapat ng kanyang mga daliri sa teklado ay banayad at maingat, labis na iniingatan na huwag lumikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa mga demonyong natutulog sa kabilang silid. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, naglalantad ng pinaghalong kaba at matinding pananabik sa kanyang mga mata. Nang mabuksan niya ang kanyang email, isang bagong mensahe mula kay Benedicto ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Ang paksa ay naglalaman lamang ng isang mahalagang salita. Resulta. Pinigil ni Wenceslas ang kanyang paghinga habang dahan-dahang idinidirekta ang cursor sa nakalakip na dokumento. Nang bumukas ang pahina, ang mga letrang naglalaman ng mga siyentipikong terminolohiya ay tila naging malabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hinanap ng kanyang paningin ang pinakamahalagang bahagi ng ulat. Doon, sa pinakailalim, nakasulat ang mga numerong magbabago ng ikot ng kanyang mundo. 79% posibilidad ng pagiging magkadugo. Siya ay isang tunay na De Vera. Ang babaeng amoy isda na walang awang pinagsasamantalahan at inaalipusta ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang napakalaking imperyo. Isang ngiti ng kaluwagan at matinding pait ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang patunay na ang kanyang ina ay hindi siya iniwan ng walang laban at ang tadhana ay nagsisimula nang ibalik ang hustisya sa kanyang mga palad. Ngunit bago pa man niya lubusang mayakap ang bigat ng magandang balita, ang dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto mula sa kwarto ni Aon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bago pa siya makakilos upang isara ang nakabukas na dokumento, isang malakas at magaspang na kamay ang marahas na humablot sa laptop mula sa ibabaw ng mesa. Napaatras si Wenceslas habang nakatingin sa galit na mukha ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Aon ay nanlilisik sa galit at pagdududa, hindi dahil alam nito ang tungkol sa resulta ng DNA, kundi dahil sa pag-aakalang nahuli siya ng asawa na may itinatagong malaking lihim tungkol kay Carmela sa kanyang computer. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa gamit ko, Wenceslas? Nagmamanman ka ba sa mga private messages ko? Asik ni Aon habang mariing nakahawak sa gilid ng laptop. Ang mukha ay halos dumikit na sa mukha ng asawa dahil sa tindi ng puot. Pati ba naman dito nagkakalat ka ng dumi at kating-katikang mangialam? Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko dahil wala kang ambag sa bahay na ito. Hindi sumagot si Wenceslas. Nakatitig lamang siya sa asawa. Ang kanyang paningin ay palihim na lumipat mula sa mapagmataas na mukha ni Aon patungo sa screen ng laptop na naiwang bukas at naglalaman ng kanyang tunay na pagkatao. Kung ibababa ni Aon ang kanyang paningin at babasahin ang nakasulat sa dokumento, ang lahat ng maingat na plano ni Wenceslas
upang unti-unting wasakin ang pamilyang ito ay mapupunta sa wala. Paano niya mailaligtas ang sikretong ito mula sa lalaking handang ipagpalit siya sa anumang sandali? At paano siya makakawala sa sitwasyong ito nang hindi nabubunyag ang katotohanang siya ang may kakayahang durugin sila ng pira-piraso? Ang bawat patak ng malamig na pawis sa noo ni Wenceslao ay tila naging yelo habang ang mga mata niya ay salit-salit na tumitingin sa galit na mukha ng kanyang asawa at sa screen ng laptop na naglalaman ng kanyang tunay na pagkatao. Ang distansya ng paningin ni Aon patungo sa dokumento ay nangangailangan lamang ng isang pagbaba ng tingin upang mawasak ang lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit sa halip na basahin ang mga siyentipikong detalye ng DNA, ang matinding kaba at pagka-guilty sa sariling mga kasalanan ang naghari sa isipan ng lalaki. Sa pag-aakalang nahuli siya ng kanyang asawa na nagbabasa ng mga palitan nila ng malalanding mensahe ni Carmela, walang atubiling itiniklop ni Aon ang makina nang may marahas na puwersa, tuluyang pinatay ang liwanag na naglalaman ng lihim ng mga De Vera. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Akala mo ba may makikita kang ebidensya laban sa akin para may maipang blackmail ka? Nanggagalaiting wika ni Aon, ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong galit at takot na mabisto ang kanyang pambababae. Isang hamak na tindera ka lang ng isda na palamunin ng pamilya ko. Tapos ngayon, mag-aastang imbestigador ka sa sarili kong bahay? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Wenceslao, dahil baka bukas mismo ay itapon kita pabalik sa imburnal na pinanggalingan mo. Pinigil ni Wenceslao ang kanyang hininga at pilit na ibinaba ang kanyang paningin upang itago ang nag-uumapaw na kaluwagan sa kanyang dibdib. Ang kayabangan at pagiging makasarili ng kanyang asawa ang mismong nagligtas sa kanyang pinakamalaking lihim. Hinayaan niyang manatili ang imahe ng isang sunod-sunuran at walang laban na asawa. Pasensya na, Aon. Tinitingnan ko lang sana ang ulat ng panahon dahil may paparating na bagyo bukas. Mahina at nanginginig niyang tugon, isang perpektong pag-arte na nalinlang maging ang pinakatusong miyembro ng sambahayang iyon. Sinamaan lamang siya ng tingin ng lalaki bago nito mahigpit na niyakap ang laptop at nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Iniwan si Wenceslao na mag-isang nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Nang matiyak niyang ligtas na siya sa paningin ng asawa, unti-unting lumambot ang mga balikat ni Wenceslao. Ang mabigat na hangin na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang nawala. Napatingin siya sa sulok ng sala kung saan naiwang bukas ang lumang telebisyon na nakahina ang volume, isang paboritong libangan ng kanyang biyenan na madalas nakakaligta ang patayin bago matulog. Ang liwanag mula sa telebisyon ay naghahatid ng mga aninong sumasayaw sa sahig. Habang humahakbang siya palapit upang patayin sana ang saksakan, ang isang pamilyar na anunsyo sa screen ang pumigil sa kanyang mga paa. Sa gitna ng programa ay isang eksklusibong panayam. Nakaupo roon ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanyang mukha ay inukit ng matinding pangungulila at mahabang panahon ng pagdurusa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng dignidad. Siya si Don Wilfredo De Vera. Habang nagkukwento ang matanda, ipinakita ng kamera ang isang bagay na mahigpit nitong hawak. Isang kwintas na may palawit na hugis patak ng luha, ang mismong kaparehas ng disenyong nakaukit sa gintong singsing na hawak ni Wenceslao. Ang mga salitang nakasulat sa ibaba ng screen ay malinaw na nagsasaad ng walang sawang paghahanap ng bilyonaryo sa kanyang nawawalang tagapagmana. Isang paghahanap na tumagal ng higit 3 dekada. Dahan-dahang lumapit si Wenceslao sa telebisyon, tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtawid mula sa kanyang masalimuot na kasalukuyan patungo sa isang nakaraang ipinagkait sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng salamin, itinaas niya ang kanyang nanginginig at magaspang na kamay, mga kamay na puro sugat mula sa paghiwa ng isda.
at paggawa ng mga gawaing bahay para sa mga taong umalipusta sa kanya. Idinikit niya ang kanyang palad sa malamig na screen ng telebisyon, eksakto sa mukha ng matandang lalaki. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may mga luhang kumawala mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng pangaalipusta o sa pait ng pagtataksil, kundi dahil sa init ng isang pag-ibig na matagal na niyang inaasam. Ang luhang tumulo sa kanyang pisngi ay tila naging ulan na naghugas sa lahat ng dumi at kahihiyang ibinato sa kanya ng mundo. Hindi siya basura, hindi siya isang walang kwentang pabigat na kinuha lamang dahil sa awa. Siya ay anak ng isang lalaking handang ibigay ang buong mundo, mahanap lamang siya. At habang patuloy na nakatitig sa mukha ng kanyang tunay na ama, isang tahimik na pangako ang nabuo sa puso ng babaeng minsan ay naging alipin. Ang mga taong nagnakaw ng kanyang buhay ay malapit nang matikman ang bagsik ng isang dugong de Vera. Ang sikat ng araw na tumagos sa maliit na bintana ng bodega ay tila nagdala ng bagong pag-asa para kay Wenceslas. Ngunit alam niyang ang araw na ito ay mangangailangan ng pinakamatinding pagpapanggap sa buong buhay niya. Sa harap ng basag na salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mga pasa sa kanyang pisngi, ang maputlang labi, at ang buhok na amoy asin at isda. Lahat ng ito ay gagamitin niya bilang kanyang perpektong maskara. Hindi na siya ang babaeng mahina at laging umiiyak sa bawat masasakit na salita. Siya na ngayon ang tahimik na tagamasid na naghihintay sa tamang pagkakataon upang sumalakay. Maingat niyang inilagay ang kanyang lumang cellphone sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Tinitiyak na nakabukas at handa na ang aplikasyon na nagre-record ng boses. Ito ang magiging lihim niyang sandata, ang piping saksi sa lahat ng pang-aabusong gagawin ng mga Villafuerte. Nang makapasok siya sa hapagkainan upang ihain ang mainit na kape at piniritong itlog, naabutan niya si Doña Marcelina na umaarte na namang nahihirapan huminga habang hawak ang isang mamahaling kahon ng mga imported na bitamina. Si Aon naman ay walang pakialam sa paligid, nakangiti sa sariling cellphone at halatang kausap si Carmela. Inilapag ni Wenceslas ang mga plato nang may matinding pag-iingat, ngunit sapat na ang paglapit niya upang sirain ang umaga ng matanda. Tiningnan siya ni Marcelina mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Tila ba nakakita ng isang insekto sa kanyang malinis na mesa? Nasaan ang pera? Mula sa benta mo kahapon, Wenceslas. Huwag mong sabihin na tinago mo na naman dahil kailangan kong bumili ng maintenance ko para sa puso. The doctor said I need the imported ones. Hindi tulad ng mga mumurahing gamot na binibili mo sa botika sa kanto. Bungad ng kanyang biyanan, ang boses ay sadyang nilalakasan upang ipamukha ang kanyang kapangyarihan sa loob ng pamamahay. Yumuko si Wenceslas. Kinakagat ang kanyang ibabang labi upang magmukhang kawawa at natatakot, habang ang kanyang isang kamay ay nakapasok sa bulsa upang tiyaking malinaw na nakukuha ng telepono ang bawat salitang bibitawan nila. Mama, iyon na lang po ang natira sa kinita ko at binigay ko na po lahat sa inyo kagabi. Akala ko po ba ay ginagamit din natin ang sahod ni Aon para sa mga gastusin natin dito sa bahay? Bakit po kailangang lahat ng benta ko sa palengke ay sa inyo mapunta araw-araw? Ang kanyang tanong ay sadyang patibong, binitawan upang mapilitang sumagot ang matanda ng mga salitang magpapatunay sa kanilang matagal ng pang-aabuso sa pananalapi. Umusad ang kamay ng matanda sa hangin at mabilis na dumapos sa pisngi ni Wenceslas. Nag-iwan ng hapdi na kasing talas ng kanyang mga salita at puwersang nagpabaling sa mukha ng babae. Ang kanyang pisngi ay muling nag-init at namula sa sakit. Ngunit sa likod ng pisikal na karahasan at pangaalipusta, may isang malamig na kagalakan ang nagliliyab sa puso ni Wenceslas. Nakuha niya ang reaksyon na eksaktong kailangan niya. How dare you question me? Wala kang utang na loob. Ang sahod ni Aon ay para sa kinabukasan niya
at sa negosyo ng pamilya namin, hindi para buhayin ang isang basurang gaya mo. Asik ni Marcelina, hindi alintana na ang kanyang pag-angkin sa pera ng manugang ay naghuhukay sa sarili niyang libingan. Kinuha ka namin noong wala kang makain sa kalsada, kaya obligasyon mong magbayad sa amin hanggang sa huling patak ng pawis mo. At kung hindi ka makakapagdala ng sapat na pera mamayang gabi para sa gamot ko, huwag ka nang babalik dito. You are useless to this family. Dumagdag pa si Aeon. Hindi man lang nag-abala na tingnan ang asawang nasampal sa harapan niya. Ma, hayaan mo na nga iyang babaeng yan. Nakakasira lang ng araw. I'm already talking to my lawyer to finalize our separation papers anyway. Wala na rin naman siyang silbi sa buhay ko, baka nga ninanakaw niya pa ang sarili niyang mga benta para itago sa atin. Tahimik na umatras si Wenceslao, pilit na ipinapakita ang anyo ng isang talunang asawa. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa madilim at mainit na kusina. Nang makasiguro siyang wala nang nakatingin, kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa at pinindot ang maliit na buton sa screen. Isinasara at isinisave ang audio file. Pinakinggan niya ng bahagya ang unang bahagi ng pag-uusap. Ang malinaw na boses ng kanyang biyenan na umaamin sa pangingikil, pati na ang walang awang banta ni Aon, ay tila isang matamis na musika na nangangako ng hustisya. Ito ang kanyang unang piraso ng ebidensya, ang unang pako sa kabaong ng pagiging mapagmataas ng mga Villafuerte. Ngunit ang kanyang munting tagumpay ay biglang naputol nang marinig niya ang malakas at nag-aalab na sigaw ni Marcelina mula sa kwarto nito. Ang matanda ay nagwawala. Marahas na ibinabato ang mga unan at kumot sa sahig, tila may hinahanap na napakahalagang bagay na nawawala sa kanyang taguan. Isang espesyal na sobre na naglalaman ng mga bank statements at lihim na transaksyon ng trust fund ni Wenceslao. Ang mga dokumentong patunay ng pagnanakaw ng matanda na maingat nitong itinatago. Nangilatis ang mga mata ni Marcelina sa buong paligid hanggang sa magtama ang paningin nila ni Wenceslao mula sa dulo ng pasilyo. Isang tingin na puno ng matinding hinala at panganib. Ang matatalim na tingin ni Doña Marcelina ay tila mga palaso na handang tumusok sa puso ni Wenceslao. Nakatayo lamang ang babae sa dulo ng pasilyo, mahigpit na nakahawak sa basahang ginagamit niya sa paglilinis. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng kawalang malay at takot. Dahan-dahang lumapit ang matanda, pilit na hinahanap sa mga mata ng manugang ang bakas ng pagnanakaw. Subalit, sa isip ng sakim na biyenan, paano maiintindihan ng isang hamak na tindera ng tuyo ang mga komplikadong dokumento ng bangko? Umikot ang mga paningin ni Marcelina, kinumbinsi ang sarili na baka naiwan niya lamang ang sobre sa kanyang kahadiyero sa opisina o nailagay sa ibang kahon. Isang marahas na pagtulak ang ginawa niya sa pinto ng kanyang silid upang isara ito. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng panginginig sa dingding at mabilis na paghampas ng hangin, tanda ng kanyang labis na pagkabigo at labis na pagkapraning. Nang makalayo ang matanda, huminga ng malalim si Wenceslao. Nasa ligtas pa ring taguan sa ilalim ng mga lumang kahoy sa bodega ang mga dokumentong kinuha niya kaninang madaling araw, mga papeles na magpapatunay na ang pamilyang ito ay nabubuhay sa pondong nakapangalan sa kanya. Samantala, sa isang mamahaling yate na nakadaong sa baybayin ng Mactan, nagdiriwang sina Aon at Carmela. Ang babae ay nakasuot ng kumikinang na bestida. Ang mga daliri ay pinalamutian ng mga diamanteng binili gamit ang perang ninakaw sa pawis ni Wenceslao. Ngunit sa likod ng magandang mukha ni Carmela ay nagtatago ang isang kaluluwang kasing itim ng carbon. Inikot niya ang pulang alak sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkayamot habang nakatingin sa lalaking kaharap. I can't wait any longer, Aon. Nakakahiya sa mga kaibigan ko na until now, nakakabit pa rin sa pangalan mo ang babaeng amoy palengke na yan. Madiing wika ni Carmela, ang kanyang boses
ay puno ng panggigigil at pandidiri. Kung maghihiwalay kayo ng ganito lang, baka humingi pa siya ng sustento at hatian sa mga ari-arian mo. We can't let her take a single centavo from us. Gusto kong gumapang siya sa hirap. Ngumiti si Aeon ng may pagmamalaki. Tinungga ang kanyang alak bago sumagot. Huwag kang mag-alala, babe. Wala siyang laban sa akin. She is nothing but a liability. Then let's make her less than nothing. Malamig na tugon ni Carmela, inilalapit ang kanyang muka sa lalaki. Kinausap ko ang isa sa mga tauhan ng papa ko kanina. Papupuntahin natin siya sa bahay ninyo mamayang gabi habang nasa business meeting ka kunwari. Papasok siya sa kwarto ng asawa mo. Huhulihin natin siyang may kasamang ibang lalaki sa mismong kama niya. Kapag napatunayan nating nangangaliwa siya, ikaw pa ang lalabas na biktima. Wala siyang makukuha kahit isang kusing at maitatapon mo pa siya sa kalsada ng may sirang dignidad at reputasyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan at awa sa mukha ni Aon nang sumang-ayon siya sa plano. Tuluyan na niyang ibinaon sa limot ang dekadang paglilingkod at katapatan ng kanyang asawa para lamang maprotektahan ang kanyang maling ambisyon at makuha ang yaman ng pamilya ni Carmela. Pagsapit ng kalaliman ng gabi, binalot ng madilim at malamig na ulap ang kalangitan ng Cebu. Sa loob ng maliit at maalikabok na bodega na nagsisilbing kwarto ni Wencesla, tahimik siyang nakahiga sa manipis na foam. Ang kanyang isip ay gising na gising, maingat na binubuo ang mga susunod na hakbang sa tulong ni Attorney Benedicto. Alam niyang nalalapit na ang araw ng kanyang paglaya. Hinihintay na lamang niya ang tamang pagkakataon upang isapubliko ang lahat at bawiin ang pangalang ninakaw sa kanya. Ngunit sa gitna ng mapayapang katahimikan ng gabi, isang kakaibang anino ang dumaan sa siwang ng ilalim ng kanyang pinto. Napamulat ng malaki ang mga mata ni Wencesla. Napansin niya ang banayad na paggalaw ng hawakan ng kanyang pinto. Ang malamig na metal ay unti-unting umiikot pababa. Ang mga lumang bisagra ay dumaing, isang mabagal at nakakatakot na pag-ungol ng kahoy habang ang pinto ay dahan-dahang nagbubukas. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay naglarawan ng isang matangkad at matipunong anino ng isang lalaki. Pamilyar siya sa tindig ni Aon at alam niyang hindi ito ang kanyang asawa. Ang estranghero ay may dalang amoy ng matapang na alak na humalo sa malamig na hangin. Ang bawat mabigat na paghakbang nito, papasok sa madilim niyang kwarto, ay nagdadala ng malinaw at maruming intensyon. Mabilis na bumangon si Wencesla. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakabilis habang ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang likuran. Sa gitna ng dilim, pilit na kinakapan ng kanyang nanginginig na mga kamay ang anumang matigas na bagay na maaari niyang gamiting sandata. Sino ang lalaking ito at anong lagi mang naghihintay sa kanya sa kamay ng isang taong inutusan upang sirain ang kanyang natitirang karangalan? Ang amoy ng alak ng estranghero ay lalong tumapang habang inilalapit nito ang kanyang malaking katawan kay Wencesla. Sa halip na magpatalo sa takot, isang kakaibang tapang ang sumiklab sa dibdib ng babae. Hindi siya papayag na maging biktima na naman ng mga malulupit na kamay. Mabilis na umatras si Wencesla at nakapan ang kanyang nanginginig na mga daliri ang isang mabigat na plansang bakal sa ibabaw ng lumang aparador. Ang ginagamit niya sa pag-aayos ng mga uniforme ni Aon. Nang iunat ng lalaki ang kanyang mga braso upang sunggaban siya, buong lakas na inihampas ni Wencesla ang bakal sa balikat ng estranghero. Isang malalim na daing ng sakit ang umaling-awngaw sa maliit na kwarto, kasabay ng pagbagsak ng lalaki sa sahig habang nakahawak sa kanyang balikat. Ginamit ni Wencesla ang pagkakataong yon upang mabilis na tumakbo palabas ng bodega. Hindi alintana ang madilim na pasilyo at ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng bahay. Tumakbo siya ng walang lilingon, ang kanyang mga paang walang sapin ay mabilis na humahakbang sa magaspang at basang semento ng kalsada. Ang kanyang hininga ay nag-uunahan, ang buong katawan ay nanginginig
sa pinaghalong takot at lamig. Nilisan niya ang tahimik na subdibisyon at nagtungo sa direksyon ng palengke, kung saan niya pakiramdam ay mas ligtas siya. Nang makarating siya sa isang madilim na eskinita, malapit sa bilihan ng isda, isang matinding liwanag mula sa mga ilaw ng isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang figura. Huminto ang isang mahaba at makintab na itim na kotse sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumaba ang madilim na salamin nito, naglalantad sa kalmadong mukha ni Attorney Benedicto. "Sumakay ka, Wencesla. Ligtas ka rito." Ang seryosong wika ng abogado, ang boses nito ay nagbibigay ng isang pambihirang katiyakan sa gitna ng magulong gabi. Wala nang pag-aalinlangan, binuksan ni Wencesla ang makapal na pinto at pumasok sa loob. Sinalubong siya ng init at ng amoy ng mamahaling balat ng upuan na agad nagpawis sa ginaw ng kanyang balat. Ngunit hindi ang karangyaan ng sasakyan ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, kundi ang presensya ng isang tao na nakaupo sa madilim na bahagi ng likuran. Ang matandang lalaking nakita niya sa telebisyon, si Don Wilfredo de Vera. Ang bilyonaryo ay nakasuot ng maayos na itim na Amerikana. Ang mga kamay nito ay magkatukod sa isang baston at kapansin-pansin ang banayad na panginginig ng buong katawan nito habang dahan-dahang bumabaling ang paningin patungo sa kanya. Pinagmasdan ng matanda ang bawat detalye ng mukha ni Wencesla. Nakita nito ang mga pasa sa kanyang pisngi, ang magaspang at sugatang mga kamay, at ang manipis na damit na basa ng pawis, walang bakas ng pandidiri sa mga mata ng bilyonaryo. Sa halip, isang napakalalim na kalungkutan at labis na pangungulila ang bumalot sa buong sasakyan. Tila naglakbay ang isip ng matanda sa nakaraan nang makita ang hugis ng mga mata ng babae, isang perpektong refleksyon ng kanyang pinakamamahal na asawa. Ang gintong singsing na nakasabit sa leeg ni Wencesla ay kumislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng sasakyan, isang huling patunay ng matagal na nilang ugnayan. Dahan-dahang iniangat ni Don Wilfredo ang kanyang magaspang ngunit maiinit na kamay. Ang mga daliri nito ay maingat na dumampi sa mukha ni Wencesla, umiiwas sa mga bahaging may pasa, tila ba natatakot na masaktan ang isang napakahalagang kristal. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga balat, ang luhang matagal nang pinipigil ng matapang na bilyonaryo ay tuluyang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Anak, anak ko," ang nanginginig at basag na tinig ni Don Wilfredo. Ang dalawang salitang yon ay tila isang malakas na alon na tuluyang nagpabagsak sa makapal na pader na matagal nang itinayo ni Wencesla sa kanyang puso. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng katatagan, at ang 10 taon ng pagtitiis ay natunaw sa isang iglap. Yumakap si Wencesla sa dibdib ng matanda. Hinayaan ang sariling umiyak ng malakas at maramdaman ang kalinga na 3 dekada niyang hinanap. Sa mga bisig ng kanyang tunay na ama, naramdaman niyang hindi na siya ang basurang itinatapon, kundi isang prinsesang nakabalik na sa kanyang kaharian. Ngunit habang ninanamnam niya ang kaligtasan sa yakap ng ama, isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano niya sisimulan ang pagbagsak ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay ngayong gabi? At handa na ba siyang magsuot muli ng maskara upang tapusin ang sinimulan niyang laban bago ang malaking araw ng kasalan? Ang init ng yakap ng kanyang tunay na ama ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang kalasag sa buong pagkatao ni Wencesla. Sa ilalim ng pangako ng proteksyon ni Don Wilfredo at ng maingat na plano ni Attorney Benedicto, palihim siyang bumalik sa bahay ng mga Villafuerte bago pa man sumikat ang araw. Ang madilim at maalikabok niyang bodega ay walang bakas ng lalaking nagtangkang gumahasa sa kanya, isang malinaw na patunay na ang duwag na bayaran ay mabilis na tumakas matapos mabigo. Sa halip na matakot, ginamit ni Wencesla ang karanasang yon upang patigasin ang kanyang puso. Handa na siyang isagawa ang huling yugto ng kanyang pagbabalat kayo. Nang sumapit ang hapon,
Ang buong bahay ay naging abala at maingay sa paghahanda para sa isang marangyang salo-salo. Ito ang araw na formal na ipapakilala ni Aon si Carmela sa mga maimpluwensyang kaibigan at negosyante ni Doña Marcelina bilang kanyang magiging bagong asawa, kahit pa hindi pa formal na napapawalang bisa ang kasal nila ni Wencesla. Pinilit ni Marcelina ang kanyang manugang na magsuot ng pinakaluma at pinakamaruming apron upang magsilbing tagahugas at tagasilbi sa mga panauhin. Ang bawat utos ng matanda ay sinabayan ng mga panlalait. Pilit na ipinapamukha kay Wenceslao ang kanyang mababang antas. Ngunit sa likod ng malungkot na mukha at nakayukong ulo ng babae ay nagtatago ang isang lihim ng ngiti. Hindi na siya nasasaktan. Ang bawat pang-aabuso nila ngayon ay magiging matibay na ebidensya sa hukuman bukas. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, habang ang mga bisita ay nag-iinuman at nagtatawanan sa hardin, pumasok si Carmela sa kusina. Dala ang isang baso ng pulang alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkamuhi habang pinagmamasdan si Wenceslao na tahimik na naghuhugas ng mga plato. Walang anumang pasintabi. Sinadya ni Carmela na bitawan ang kanyang baso. Ang mamahaling kristal ay bumagsak sa sahig at nagpakalat ng matutulis na bubog at pulang likido na tumalsik sa paanan ni Wenceslao. "Oh, I'm so sorry. Ang dulas kasi ng baso." Wika ni Carmela na may halong mapanuyang ng ngiti. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ni Aon na kalalapit lamang sa pinto ng kusina. "Linisin mo nga yan, Wenceslao. Baka makatapak pa ako ng bubog at masugatan ang makinis kong balat. You know, you are really good at cleaning up our messes, bagay na babagay sa'yo ang maging basurera." Dahan-dahang lumuhod si Wenceslao. Maingat na pinupulot ang mga piraso ng nabasag na salamin. Ang kanyang mga kamay ay kalmado. Hindi siya sumagot, na lalong nagpaalab sa inis ng kabit ng kanyang asawa. Lumapit si Aon, inakbayan si Carmela, at tiningnan ang kanyang asawa ng may pandidiri. Walang anumang bakas ng awa sa mukha ng lalaking nangako minsan sa harap ng altar na aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Nang matapos ang salo-salo at tuluyan ng umalis ang mga panauhin, ipinatawag si Wenceslao sa pribadong opisina ng bahay. Pagkapasok niya, nakita niyang nakaupo sina Doña Marcelina, Aon at Carmela na tila mga hukom na handang magbaba ng hatol. Isang makapal na brown envelope ang marahas na inilapag ni Aon sa ibabaw ng mahabang lamesa ng opisina. Ang mabigat na paglapat ng mga papel sa kahoy ay nagdulot ng matinding tensyon sa loob ng silid. "Tapusin na natin ang kahibangan na ito, Wenceslao." Malamig na bungad ni Aon habang inilalapit ang mga dokumento sa gawin ng asawa kasama ng isang itim na pluma. "Ito ang annulment papers natin, kasama ang isang waiver of marital assets. Nakasaad diyan na voluntaryo mong isinusuko ang lahat ng karapatan mo sa anumang ari-arian natin. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Pipirmahan mo yan ngayon din upang makalaya ka na at upang makapagsimula na kami ni Carmela ng maayos na pamilya. At kapag hindi mo yan pinirmahan, titiyakin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa mga kasong ipapataw ko sa iyo tungkol sa pagnanakaw mo sa negosyo ni Aon." Dagdag ni Doña Marcelina, ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. "Kaya huwag ka nang magpanggap na biktima rito. Kunin mo ang bolpen at tapusin mo na ang kalbaryo namin sa iyo." Tinitigan ni Wenceslao ang mga dokumentong nasa kanyang harapan. Ang mga salitang nakalimbag sa papel ay naglalaman ng kanyang tuluyang pagkawala sa pamilyang ito. Alam niya na ang pagpirma rito ay nangangahulugan ng kanyang pag-amin na siya ay walang karapatan, isang taong natalo at nawalan ng lahat. Inikot niya ang kanyang paningin at pinagmasdan ang 3 taong walang ibang ginawa kundi ang sirain ang kanyang pagkatao. Habang nanginginig ang kanyang kamay na inabot ng pluma,
Isang malamig na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Ito na ba ang huling hakbang upang tuluyang mabitag ang mga Villafuerte sa sarili nilang kasakiman? O mayroon pa siyang huling baraha na magpapabagsak sa kanila bago man lang dumating ang araw ng marangyang kasalan? Ang dulo ng itim na pluma ay dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng makapal na papel. Lumilikha ng isang banayad na guhit na naghudyat ng pagtatapos ng 10 taon ng kanyang pagkakaalipin. Sa paningin ni Aon at Doña Marcelina, ang panginginig ng mga daliri ni Wenceslao ay tanda ng kanyang labis na takot at pagkabigo. Subalit hindi nila alam, ang mabilis na pagtibok ng puso ng babae ay hindi dahil sa panghihinayang sa mga kayamanang isinusuko niya, kundi dahil sa matinding pananabik sa nalalapit niyang kalayaan. Ang mga ari-ariang hinihingi nila ay barya lamang kumpara sa imperyong naghihintay sa kanya. At ang pirmang iyon ay hindi isang pagsuko, kundi isang patibong na tuluyang magpapakulong sa mga Villafuerte sa sarili nilang kahibangan. Marahas na hinablot ni Aon ang dokumento mula sa mesa, ang kanyang mukha ay inilawan ng isang mapagmataas at matagumpay na ngiti. Pinagmasdan niya ang pirma ng asawa, tila ba nakamit niya ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. Walang sinayang na sandali si Doña Marcelina. Agad siyang tumayo at buong pag-aalipustang itinuro ang pinto ng opisina. Pinalayas niya si Wenceslao at inutusang simulan na ang pag-iimpake ng kanyang mga basurang gamit dahil bukas na bukas din ay wala na siyang puwang sa tahanang yon. Tahimik na tumango si Wenceslao, naglakad palabas ng silid ng nakayuko, ngunit sa sandaling makatalikod siya sa kanila, isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, habang ang buong bahay ay abala sa mga huling detalye para sa gaganaping malaking pagdiriwang bukas, inutusan ni Carmela si Wenceslao na dalhin ang ilang mamahaling paper bags sa isang eksklusibong hotel sa kabilang ibayo ng syudad. Ayon sa kabit ng kanyang asawa, makikipagkita ito sa isang sikat na wedding planner. Ginamit ni Wenceslao ang pagkakataong ito upang sundan ang bawat galaw ni Carmela. Sa halip na iwan lamang ang mga bag sa lobby gaya ng iniutos, maingat niyang binagtas ang tahimik na pasilyo ng hotel patungo sa pribadong silid na pinasukan ng babae. Ang makapal na karpet ay sumipsip sa bawat tunog ng kanyang mga hakbang, nagbigay daan upang makalapit siya nang hindi napapansin. Bahagyang nakabukas ang pinto ng pribadong silid, sapat upang makita ni Wenceslao ang isang tagpong magpapabagsak sa natitirang kayabangan ni Aon. Sa loob, hindi isang wedding planner ang kasama ni Carmela, kundi si Enrico, ang pinakamalaking kalaban ni Aon sa industriya ng logistics. Ang babaeng nagpapakunwaring tapat at mayaman ay masuyong nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ang mga braso ay nakapulupot sa leeg nito. Sa kalagitnaan ng kanilang masinsinang pag-uusap na sinabayan ng mga mapanuksong haplos at paghalik sa pisngi, nakita ni Wenceslao ang pag-abot ni Carmela ng isang maliit na memory stick kay Enrico. Isang bagay na naglalaman ng mga sensitibong datos ng kumpanya ng mga Villafuerte na matagal ng palihim na ninanakaw ni Carmela upang ibenta sa kalaban. Walang sinayang na pagkakataon si Wenceslao. Itinaas niya ang kanyang lumang telepono at itinuon ang lens nito sa siwang ng pinto. Ang tahimik na paglapat ng kanyang daliri sa maliit na screen ng telepono ay sapat na upang makulong ang kataksilan sa isang digital na hawla. Nakuha niya ang bawat malinaw na pag-amin, ang bawat halik na puno ng pagkaganid, at ang mismong pagpapalitan ng impormasyon at pera. Pinapanood niya kung paano ipagpalit ni Carmela ang pag-ibig at tiwala ng kanyang asawa sa mas malaking halaga ng sansalapi. Isang matinding kabalintunaan na ang mismong babaeng ipinagmamalaki nilang mag-aangat sa kanilang pamilya ang siya palang unti-unting pumipilay sa kanila. Nang makatiyak si Wenceslao na sapat na ang kanyang nakuhang ebidensya, dahan-dahan siyang umatras
at naglakad pabalik sa lobby. Ang lamig ng aircon sa hotel ay hindi mapantayan ang malamig na determinasyon sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa isang tahimik na sulok, binuksan ang kanyang email at inilakip ang maselang video sa isang mensahe. Sa halip na ipadala ito ng direkta kay Aon, inilagay niya ang email address ng pampublikong projector system na gagamitin para sa malaking kasalan bukas at nag-set ng isang nakatakdang oras para sa automatikong pagpapadala nito. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na bilog na umiikot sa screen, nagpapahiwatig na ang mensahe ay matagumpay ng naipadala sa ulap ng internet. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Wenceslas. Naitanim na ang bomba at ang tanging gagawin na lamang niya ay panoorin kung paano masusunog ang mga taong nagtulak sa kanya sa impyerno. Ngunit bago pa man niya maibulsa ang kanyang telepono, isang anino ang biglang tumambad sa kanyang likuran at ang matigas na tinig ng isang pamilyar na boses ang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang boses na nagtatanong kung bakit siya nagtatago sa madilim na bahaging iyon ng hotel. Ang lamig na gumuhit sa batok ni Wenceslas ay tila naging yelo ng mamukhaan niya ang figurang nakatayo sa kanyang likuran. Ang boses na yon, mababa, puno ng awtoridad, at may halong pagdududa, ay walang iba kundi kay Aon. Hawak nito ang isang baso ng alak. Ang mukha ay bahagyang namumula mula sa pakikipag-usap sa mga business associates sa lobby ng hotel. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang paghinga ni Wenceslas. Ang kanyang puso ay nag-uunahan sa kaba, ngunit ang kanyang mga kamay na nakatago sa bulsa ng apron ay nanatiling matatag. Mahigpit na nakahawak sa teleponong naglalaman ng ebidensya ng kataksilan ni Carmela. Wenceslas, anong ginagawa mo rito sa madilim na sulok na ito? Asik ni Aon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang asawa. Di ba inutusan ka ni Carmela na ihatid ang mga gamit sa suite? Bakit ka nagtatago rito? Are you spying on me? Mabilis na ibinaba ni Wenceslas ang kanyang balikat. Hinayaan ang kanyang mga mata na mapuno ng pekeng takot at pagkalito. Naliligaw po ako, Aon. Ang laki po kasi ng hotel na ito at hindi ko na mahanap ang daan palabas matapos kong maiwan ang mga paper bags. Mahina niyang sagot. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang mapunta rito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Aon. Tumingin siya sa asawa ng may matinding pait at pangungutya. Typical. Kahit simpleng paglalakad sa hotel, hindi mo kaya. You really are just a provincial girl who belongs to the fish market, Wenceslas. Nakakahiya na baka makita ka ng mga partners ko na ganito ang itsura. Gusot-gusot at amoy araw. Marahas niyang iwinasiwas ang kamay upang paalisin ang babae. Umuwi ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo rito. Maghanda ka na lang para sa pag-alis mo bukas dahil pagkatapos ng kasal, wala ka nang babalikang bahay. Tumalikod si Wenceslas nang hindi sumasagot. Ang bawat hakbang niya palayo kay Aon ay tila paglayo rin sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa loob-loob niya, nais niyang humagalpak ng tawa. Ang lalaking ito, na puno ng kayabangan at tiwala sa sarili, ay walang kaalam-alam na ang babaeng katabi niya sa mga susunod na oras ay ang mismong ahas na lalamon sa kanyang kumpanya. Pagsapit ng huling gabi sa tahanan ng mga Villafuerte, ang atmosfera ay puno ng kagalakan para sa lahat, maliban kay Wenceslas. Ang mansyon ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at mamahaling tela para sa gaganaping reception bukas. Inutusan siya ni Doña Marcelina na linisin ang bawat sulok ng sala, kiskisin ang bawat dumi sa sahig, at tiyaking kumikinang ang lahat ng mga kristal. Hanggang sa huling sandali, nais ng matanda na sagarin ang bawat patak ng pawis ng babaeng itinuring nilang alipin. Sa gitna ng gabi, pumasok si Wenceslas sa kanyang madilim na bodega. Hindi na siya nag-abalang buksan ng ilaw. Sa pamamagitan ng malamig na liwanag ng buwan,
Dahan-dahan niyang inilagay sa kanyang maliit na bag ang mga mahahalagang dokumentong nakuha niya, ang bank statements, ang audio recordings, at ang resulta ng DNA. Kinuha rin niya ang gintong singsing ng kanyang ina at ang business card ni Attorney Benedicto. Ito lamang ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang lahat ng mga gamit na binili sa kanya ni Aon sa loob ng 10 taon, ang mga mumurahing damit na laging may kasamang panlalait, ay iniwan niya sa sahig. Tila mga basurang wala ng pakinabang. Bago sumikat ang araw ng marangyang kasalan, lumabas si Wenceslas sa pintuan ng kusina. Bitbit ang kanyang maliit na bag, tumigil siya sa gitna ng hardin at lumingon sa bahay na naging impyerno niya sa loob ng 1 dekada. Sa bintana ng itaas na palapag, nakita niya ang anino ni Doña Marcelina na abala sa pagsusuot ng kanyang mamahaling alahas. Ang matanda ay tila isang reyna na naghahanda para sa kanyang koronasyon. "Alis ka na, Wenceslas." Ang boses ni Aon ay nanggaling sa likuran. Naglalakad ito habang inaayos ang kanyang mamahaling tuxedo. Tiningnan niya ang maliit na bag ng asawa at muling tumawa ng may pangungutya. "Iyan lang ba ang dala mo? Well, that's appropriate. Ganyan ka naman dumating dito, walang kahit ano. At ganyan ka rin aalis." Inilabas ni Aon ang 1 pisong barya mula sa kanyang bulsa at buong pangmaliit na inihagis ito sa paanan ni Wenceslas. "Heto? Pandagdag sa pamasahe mo pabalik sa palengke. Don't say I never gave you anything on your last day." Tiningnan ni Wenceslas ang barya sa putikan, ngunit hindi siya yumuko upang kunin ito. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aon. Sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang klase ng dignidad at kapangyarihan sa mga mata ng kanyang asawa na nagpatahimik sa kanyang tawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wenceslas. "Salamat sa lahat, Aon." Mahina niyang wika. Ang boses ay kalmado at tila may dalang babala. "Sana ay maging kasing ningning ng mga pangarap niyo ang gaganaping pagdiriwang ngayong araw. Siguraduhin mong nakatitig ka sa malaking screen kapag nagsimula na ang seremonya. Ayaw kong makaligtaan mo ang regalo ko para sa inyong dalawa." Hindi na hinintay ni Wenceslas ang sagot ng asawa. Naglakad siya palabas ng gate nang may matuwid na likod at taas noong mukha. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa baryang iniwan niya sa putikan. Ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa silangan, nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata. Ngunit para sa mga Villafuerte, ang liwanag na ito ay hindi magdadala ng kagalakan, kundi ang apoy na tutupok sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Handa na ang lahat. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nakaplano na. Ang tanging katanungan na lamang ay kung paano tatanggapin ni Aon at Doña Marcelina ang katotohanan sa harap ng daan-daang bisita at kung anong mukha ang ipakikita nila kapag ang babaeng itinuring nilang basura ay bumalik bilang kaisa-isang tagapagmana ng De Vera Holdings. Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay balot ng nakakasilaw na karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas na nagkakalat ng halimuyak na tila pilit na nagtatago sa baho ng kataksilang nagaganap sa loob. Ang malalaking chandelier sa kisame ay nagbubuga ng gininto ang liwanag, tumatama sa mga mamahaling hiyas na suot ng mga bisita, mga taong naroroon upang saksihan ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sa gitna ng entablado, nakatayo sina Aon at Carmela, magkahawak kamay habang suot ang kanilang pinakamagagandang ngiti. Si Doña Marcelina naman ay nasa harapang hanay. Ang kanyang muka ay nagniningning sa pagmamalaki. Tila ba ito na ang rurok ng kanyang mga pangarap? Nagsimula ang dahan-dahang pagpula ng paligid habang unti-unting namamatay ang mga ilaw sa bulwagan. Ito na ang hudyat para sa pinakaabangang video montage ng pag-iibigan ni Aon at Carmela. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ay naglabas ng maliwanag na sinag
nagbibigay ng anino sa lahat ng nanonood. Ngunit sa halip na mga larawan ng kanilang paglalakbay patungo sa altar, isang malabong imahe ng isang pasilyo sa hotel ang tumambad sa paningin ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Habang lumilinaw ang video, nakita ng lahat ang figura ni Carmela na masuyong nakasandal sa dibdib ni Enrico. Ang tunog ng kanilang mga bulong at malinaw na pag-amin tungkol sa pagnanakaw ng mga datos ng kumpanya ni Aon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, tila mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa mukha ni Aon. Nakita ng daan-daang bisita ang bawat haplos at halik na puno ng pagkaganid, ang mismong ebidensya ng pagtataksil ng babaeng magiging asawa pa lamang niya. Ang hawak na baso ng alak ni Aon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang pulang likido ay kumalat sa puting karpet, tila sariwang dugo mula sa isang sugatang dignidad. Si Doña Marcelina naman ay napatayo ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kaninang mga bulungan ng paghanga mula sa mga bisita ay napalitan ng isang kolektibong pagnganga ng pagkagulat at pangaalipusta. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan ay marahas na bumukas. Ang malakas na paghampas ng kahoy sa dingding ay nagpalingon sa lahat ng mga panauhin. Mula sa madilim na pasilyo, isang figura ang dahan-dahang lumakad papasok. Hindi na ito ang babaeng nakasuot ng maduming apron at amoy isda. Ang bawat ritmo ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay nagdadala ng isang kakaibang kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang napakagandang bestida na gawa sa seda. Ang kulay ay kasing lalim ng karagatan sa hating gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, naglalantad sa kanyang leeg na pinalamutian ng isang kwintas na may palawit na hugis patak ng luha, isang hiyas na kilala ng lahat bilang pag-aari ng mga De Vera. Sa kanyang tabi, naglalakad si Don Wilfredo De Vera. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa balikat ng babae. Tumigil si Wencesla sa gitna ng bulwagan, eksakto sa ilalim ng liwanag ng malaking chandelier. Tumingala siya sa entablado, ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado at puno ng dignidad, isang matalim na kaibahan sa desperadong anyo ni Aon at Marcelina. Ang lahat ng mga kamera ng media na naroon ay mabilis na bumaling sa kanya. Ang sunod-sunod na pagkutitap ng mga flash ay tila mga bituing sumasaksi sa kanyang pagbabalik. Sana ay nagustuhan mo ang regalo ko, Aon. Ang boses ni Wencesla ay malinaw at mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat ng 10 taon niyang pagtitiis. Sabi ko naman sa'yo, ayaw kong makaligtaan mo ang espesyal na bahagi ng pagdiriwang na ito. Napasinghap ang lahat ng humakbang pasulong si Don Wilfredo at humawak sa mikropono. Ang bawat salitang binitawan ng bilyonaryo ay tila mga kulog na yumanig sa buong gusali. Ipinakilala niya sa buong mundo si Wencesla bilang kanyang kaisa-isang tagapagmana, ang nawawalang prinsesa ng De Vera Holdings. Ang matining panginginig ng buong katawan ni Doña Marcelina ay naging sanhi ng kanyang tuluyang pagbagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa manugang na dati niyang tinatawag na basura. Ngunit ngayon ay kinatatakutan ng lahat. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa entablado upang arestuhin sina Aon at Carmela Base sa mga ebidensyang ipinakita. Isang huling katanungan ang namayani sa isipan ng lahat. Ito na ba ang dulo ng hustisya ni Wencesla o mayroon pa siyang huling pasabog na tuluyang wawasak sa natitirang hininga ng mga Villafuerte bago matapos ang gabing ito? Ang bawat tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Aon ay tila isang huling nota ng isang malungkot na kanta ng kanyang pagkatalo. Ang malamig na metal ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga kamay.
Ang mismong mga kamay na ginamit niya upang itaboy ang babaeng nangako sa kanya ng katapatan. Sa gitna ng bulwagan, habang ang mga flash ng kamera ay patuloy na nagliliyab tila mga kidlat sa gabi, ang mukha ni Aon ay dahan-dahang napuno ng matinding pagsisisi at takot. Sinubukan niyang humakbang patungo kay Wenceslao, ngunit ang bawat galaw niya ay pinipigilan ng mga unipormadong lalaki na ngayon ay kumakatawan sa batas na kanyang binaliwala. Wenceslao, please makinig ka. Ang boses ni Aon ay basag, puno ng desperation na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Nagkamali ako. Naligaw lang ako ng landas. Everything I did, it was for our future. Hindi ko alam na ikaw pala, na tayo pala. Isang malamig na katahimikan ang naging sagot ni Wenceslao. Pinagmasdan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso, ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa mga makikinang nahiyas ni Carmela. Sa kanyang paningin, hindi na niya nakikita ang makapangyarihang asawa na laging nangaalipusta. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang maliit at kaawa-awang anino ng isang taong nabulag ng kasakiman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang mga daliri na dati ay puno ng sugat mula sa paglilinis ng isda ay ngayon ay makinis at malinis, maliban sa isang munting bakas ng kalyo na hindi mabubura ng anumang mamahaling cream. Ang future na sinasabi mo, Aon, ay binuo mo sa ibabaw ng mga luha ko. Ang mahinahon, ngunit matalim na wika ni Wenceslao. Ang bawat kusing na ginamit niyo para sa karangyaan niyo ay ninakaw niyo mula sa pagkatao ko. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ko upang iligtas ang sarili mo. Dahil ang Wenceslao na kilala mo ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan sa labas ng bahay niyo. Sa gilid ng entablado, si Doña Marcelina ay tila isang lantang gulay na nakasalampak sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay nagusot at ang kanyang mga hiyas ay tila nawalan ng ningning. Nilapitan siya ni Attorney Benedicto. Bit-bit ang mga dokumentong naglalaman ng katotohanan tungkol sa trust fund ni Wenceslao. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga huling pako sa kabaong ng dangal ng matanda. Ipinaliwanag nito sa harap ng lahat kung paano nilustay ng pamilya Villafuerte ang perang hindi sa kanila, isang krimen ng pagnanakaw at panloloko na hindi mapapatawad ng anumang dasal. Ang mga mata ni Marcelina ay nanlilisik pa rin sa gitna ng kanyang panghihina. Basura ka pa rin! Kahit anong yaman mo, galing ka pa rin sa palengke. Ang huling hiyaw ng matanda bago siya tuluyang iginaya ng mga paramedic palabas ng bulwagan, ang kanyang tinig ay nilamon ng ingay ng mga taong nangungutya. Sa kabilang panig, si Carmela ay pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mamamahayag. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng mga Villafuerte ay naging isang masamang panaginip. Ang ebidensya ng kanyang pakikipagkuntsaba sa kalaban ni Aon ay sapat na upang mabulok siya sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang kagandahan ay tila naging isang maskarang natunaw. Inilalantad ang kapangitan ng kanyang kalooban sa harap ng buong mundo. Nang tuluyan ng mailabas ang mga may sala, ang matinding tensyon sa loob ng hotel ay dahan-dahang napalitan ng isang pambihirang katahimikan. Humawak si Don Wilfredo sa kamay ng kanyang anak. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng proteksyon. Tumingin si Wenceslao sa paligid. Sa mga taong dati ay hindi man lang siya tinitingnan, ngunit ngayon ay yumuyukod sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang bagong posisyon, ngunit kasabay nito ay ang gaan ng kanyang kalooban dahil sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Tara na anak. Ang banayad na yaya ni Don Wilfredo. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Ang buhay mo ay magsisimula pa lamang. Naglakad si Wenceslao palabas ng bulwagan. Ang bawat ritmo ng kanyang mga hakbang ay nagpapahiwatig ng kanyang tuluyang paglaya. Hindi siya lumingon sa mga guho ng buhay na kanyang iniwan. Habang binabaybay nila ang pasilyo patungo sa naghihintay na sasakyan, isang huling tanong ang sumagi sa kanyang isipan.
Ngayong nakamit na niya ang hustisya at ang yaman na nararapat sa kanya, kaya ba niyang buksan muli ang kanyang puso sa isang mundo kung saan ang bawat tao ay tila may itinatagong maskara? At anong uri ng reyna ang magiging si Wencesla de Vera sa gitna ng mga taong dati ay tumawag sa kanya na basura? Ang simoy ng dagat sa Cebu ay tila may dalang bagong himig, isang banayad na awit ng paglaya na humahaplos sa bawat sulok ng carbon market. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang mapagpanggap na mundo ng mga Villafuerte at ang balita tungkol sa pagbagsak ng kanilang pamilya ay naging isang pamilyar na kwento na lamang sa mga kanto. Ngunit sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at ang masiglang sigawan ng mga tinderong nag-aalok ng kanilang mga paninda, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng hanay ng mga nagbebenta ng tuyo. Ang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay naglabas ng amoy ng mamahaling pabango na mabilis na humalo sa pamilyar na amoy ng asin at dagat. Bumaba si Wencesla mula sa sasakyan, hindi bilang isang biktima ng tadhana, kundi bilang isang babaeng ganap ng yakap ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na gawa sa dekalidad na lino. Ang kanyang buhok ay malayang tinatangay ng hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyong piso. Ang bawat hakbang niya sa putikan at basang semento ng palengke ay puno ng dignidad. Hindi siya nandidiri sa paligid na minsan niyang naging mundo. Sa halip, tinitingnan niya ang bawat sulok ng may pasasalamat dahil dito niya natutunan ang tunay na kahulugan ng katatagan. Wencesla, ikaw na ba yan, anak? Ang boses ni Aling Nena ay puno ng panginginig. Habang dahan-dahang lumalapit, ang mga kamay nito ay may bakas pa ng lupa mula sa mga gulay na kanyang iniayos. Isang matamis at tunay na ngiti ang isinagot ni Wencesla. Nay, ako pa rin po ito. Hindi po magbabago iyon. Wika niya sa malambot na tinig habang hinahawakan ang mga magaspang na kamay ng matanda. I'm here to fulfill my promise, Nay. Simula sa linggong ito, ang proyektong pagsasaayos ng palengke ay magsisimula na. Wala nang kailangang tumayo sa baha at lahat kayo ay magkakaroon ng maayos at disenteng pwesto nang walang iniisip na upa. Ang mga luhang dumaloy sa pisngi ni Aling Nena ay tila mga hiyas ng kagalakan na sumasalamin sa bagong pag-asa ng buong palengke. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi na iwasan ni Wencesla na sulyapan ng isang balita sa lumang telebisyon ng karinderya sa tapat. Nakita niya ang imahe ni Aon at Carmela na nakasuot ng uniforme ng bilangguan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait habang hinihintay ang pinal na hatol para sa kanilang mga krimen. Si Doña Marcelina naman ay iniulat na nananatili sa isang pasilidad kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga pader na hindi sumasagot sa kanyang mga hiyaw ng pangaalipusta. Ang kanilang pagbagsak ay naging ganap at ang bawat kusing na ninakaw nila ay unti-unti nang naibabalik sa mga proyektong pangkawang gawa ni Wencesla. Nang hapon ding iyon, nagtungo si Wencesla sa dalampasigan ng Mactan kung saan naghihintay si Don Wilfredo. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya. Ang paningin ay nakatuon sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang banayad na ritmo na nagpapatibay sa katahimikan ng kanilang pagkakaisa. Dahan-dahang tumabi si Wencesla sa kanyang ama at hinawakan ang kamay nito. Father, thank you for finding me. Mahina niyang bulong, ang boses ay puno ng emosyon. Salamat dahil ibinalik mo sa akin ang aking pangalan. Ngunit higit sa lahat, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang sarili ko nang walang takot. Hinawakan ni Don Wilfredo ang gintong singsing na ngayon ay maayos nang nakasuot sa daliri ni Wencesla. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, anak. Ang iyong sariling kabutihan at katapangan
ang nag-akay sa iyo pabalik sa akin. You were never a piece of trash, Wencesla. You were always a diamond hidden in the rough, waiting for your own light to shine. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang abot-tanaw, ang unang bituin ay nagsimulang magpakita sa langit. Tumingala si Wenceslaa at huminga ng malalim. Nilala sa pangbawat sandali ng kanyang bagong buhay. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang natira na lamang ay ang isang babaeng marunong magmahal dahil sa kanyang mga sugat at marunong magpatawad dahil sa kanyang kalayaan. Ang kwento ng batang itinapon sa palengke ay natapos na at sa gabing ito, ang kwento ng isang reynang nagmula sa putikan ay formal nang nagsisimula. Isang reynang hindi mamumuno sa pamamagitan ng ginto, kundi sa pamamagitan ng isang pusong kailanman ay hindi nakalimot kung paano ang maging tao. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang pangako ng bukas na puno ng liwanag. Wala ng luha, wala ng pangaalipusta. Sa huling sulyap ni Wenceslaa, sa malawak na karagatan, alam niyang sa wakas, siya ay tunay na nang nakawi.